conjugation ですね。はい。それyung 活用の仕方。Okay, so paano ba natin i-conjugate yan, minasan? So change the u sounds. So pag naka-u sound, yan yung minasan, yung naka-dictionary form tayo, no? So change the u sounds of dictionary verbs into a sounds. Then add reru. Sa group 1 yan, minasan. Okay? So sa verbs natin, minasan, we have groupings. Group 1, group 2, and group 3. I hope malinaw tayo dyan. Kapag nahihirapan pa rin kayo, Sensei, ano ba yung groupings na yan? Ngayon ko lang narinig yan. So mamaya, mag-PM kayo sa akin or sa GC, bibigyan ko naman kayo ng files para sa verb groupings. Kung hindi nyo pa rin talaga alam. Pero ang verbs groupings, minasang, enggo pa lang, itinuturo na yan. Okay, so totoo ba this na? Yung u sounds, no? So, i-change natin sa a sounds. Yung u minasang medyo special siya, magiging wa. Then, anong sabi dun sa rules natin? Then, add reru. Okay? はい。So, だから、割れる。例えばですね、買う。Okay? 買う何回ます to, なんだっけ to buy. So, mangyari is, 買われる。Okay, 皆さん、読んでください。せーの。買う。Kau 買われる。 kawarin. Okay. はい。じゃあ、さく、皆さん、く。So, change into a sounds, di ba? Sabi sa rules natin, change into a sounds. So, magiging ka. Then, add reru. So, ka. Mangyayari dyan minasang yung kaku, change yung ku sa ka. So, kaka. Then, add reru. So, だから、kakareru. Okay, 皆さん、読んでください。書く。Kaku. 書かれる。Okay, 急ぐ。急がれる。はい、話す。Hanasu. 話される。 Hanasareru. はい、待つ。 Matsu. 待たれる。 Matareru. 死ぬ。 Shinu. 死なれる。運ぶ。 Hakobu. 運ばれる。 Hakubareru. 読む。 Yomu. 読まれる。 Yomareru. Okay, 乗る。 Noru. 乗られる。 Norareru. これはグループ1ですね。動詞のグループ1です。グループ1 of the verbs。じゃあ、グループ2はどうですか？そう、こちらの活用の仕方は、umitる。Okay? Just umitる。No? Then add られる。例えばですね、yung favorite natin minasang na 食べる。So just umitる。ang sabi, then add られる。So that's why 食べるは食べられるになります。Okay, 皆さん、読んでください。食べる。はい、食べられる。Okay, じゃあ、飽きる。Akiru. 飽きられる。Akirareru. Okay, 飽きる means to magsawa na, give up, no? For example, nagsawa ka na kasi lagi na lang tamago bakari desu ne. Mainichi tamago bakari 食べてるので、もう飽きちゃったわ、もう。なんだよ、これ。まだまだです。Mada-mada des daw hanggang di pa tinutubuan ng buni, no? Pwede pa yan. Okay? So that is akiru. じゃあ、寝る。 Neru. Nerareru. Nerareru. Okay, so napakasimple na lang ng conjugation sa group 2, no? Omit lang ng re, then add, rareru. How about sa group 3? Dalawa lang naman yung ating verb sa group 3. So that is kuru and suru. So yung kuru minasang will become korareru. Yonde kudasai. Kurareru. Okay, korareru. Hai, suru will become. Okay, sareru. Okay, tatoy ba? And so ano pa tayo? Pwede magbigay ng tatoy ba? Kitay sareru. Ayan. Okay. So minasang, before we proceed, so kahapon na-discuss ko na rin to. Before we proceed, sa usage ng passive, ukemikai desu ne. So ang passive minasang Nihongo de ukemikai. So ukemikai no tsukaikata wa 4つあります。の円算で4つありますね。で、その使い方を勉強する前に、ちょっとこのパウとドアを紹介します。Okay, I will introduce you si Pau and si Doa bago tayo pumasok sa usage. So, Pau minasang is a person acted upon, which means siya minasang yung ginawa ng action.
Okay? Si dowa naman minasang is doer of an action. Wakarimashita ka? Hai, Nasundan ba, minasang? Okay, very good. Hi. So, ito natin eh. May mga latecomers. Hi. So, minasang iwasan malate, no? Kasi sayang kasi. Sino si Maria? Maria, walang apelido. Nana, hindi pa rin na hindi pa rin nakapag-rename. So, please comply na lang ng minasang sa mga instructions natin, ha? So, bukas maghihigpit ako. Pag hindi complete name yung name nyo, hindi ko i-admit, ha? So, pag-aralan nyo na mamaya after ng class kung paano siya iset. Okay? So, kasi sobrang hirap talaga hanapin sa attendance kapag hindi tunay na pangalan, hindi complete yung kanyang mga Zoom name. Okay? So, active sentence, minasang, I just want to introduce you the active sentence before we go to the passive sentence. So, ano nga ba ang pattern natin kapag active sentence? Ito yung natutunan natin sa Enggo, minasang. Which means, kung sino yung doer of action or yung topic or yung subject of the sentence, that is particle what? Okay? So, kung sinusupaw yung ginawan, so that is particle o kasi direct. Dito, gagana lang kami na sang dun sa mga verb na direct sa tao. Totoo ba? Homero, shikaru. Okay? So, that is active sentence. Take note yan, ha? So, sa passive sentence naman, minasang, ang mangyayari niyan, mababaligtad. Si Pau is magiging particle wa. And take note, kapag si Pau or yung ginawa ng action is particle wa, umitable po siya. Okay? Then si Dowa minasang is particle ni. And then syempre yung active verb natin minasang, it will become, you need to conjugate it into passive form of verb. It is ka. Malinaw ba tayo hanggang dito minasang? Wakarimashita ka? Hai, sensei. Hai, Wakarimashita. Ay, okay. Diyan, proceed tayo minasang. So sa action is direct, ang take note minasang, sa first usage natin minasang, sa first usage ha, so hitotsu notes kay kata desu ne. Kailangan yung action is direct to the person. No? The action is direct to the person and converting active sentence to passive sentence yung topic natin ngayon. The first usage. So sabi ko kanina minasang kapag active sentence, no, do, wawa, pao, o, verb, r. Okay? Ano sabi dyan minasang? Do, wawa. So do verb action, pao. O, verb, r. Tatoy ba desu ne? Minasang yawan de kudasai. Sensei wa? Sensei wa hikarimashita. Okay, shikarimashita. What is shikarimashita? Or Discipline. Discipline. Okay, scolded, no? Pinagalitan. Okay? So dito minasang, sino bang pinagalitan? Si Seito. Okay? So kasi yung shikara minasang is direct dun sa estudyante. But the question is, sino yung nagalit? Sino yung doer of action? Si Sensei. Ngayon, check natin yung pattern natin kung tama ba dun sa check natin yung sentence natin kung tama ba dun sa ating pattern. Pag sinabing pattern, gayahan yan. Yan yung pattern mo. Okay? Gagayahin mo lang yan. Okay? So dito minasang sensei wa, dowa wa. Okay, atemasu yun eh. Pau o. Sino yung pau? Seito. Okay, seito o. And then, shikaro, active sentence ba to? Or active verb ba to? So, desu ne. Yan yung active. Okay? Kasi gagawin mo yun eh. Shikarimashita. So, ito yung lagi nating ginagamit na sentence. Actually, sa Enggo pa lang natutunan natin yan. Then, how to convert the active sentence into passive sentence? So, sabi ko nga kanina, minasang, don't worry, hindi siya ganun kahirap kasi may pattern tayo susundan. So, mangyari minasang, si Pau is mauuna siya. Yun nga lang, si particle is magiging particle wa, not o. Okay? Then si Dowa minasang is magiging particle ni. Kahapon nung nag-checking tayo, di ba? Ang daming lumabas na ganito. And si Dowa is particle ni. So, ang mangyayari minasang, pau, wa, dowa, ni, verb rariru. So, make sure to change the verb ru into verb rariru, which is passive sentence. So this sentence, it will become, minasang, nibang yonde kudasai, seito wa? Seito wa shikararita. Hai, moichido, se no, seito wa? Seito wa Sensei ni shikararita.
Okay, very good. So the English minasang is the student was scolded by, kasi minasang ang first usage natin, ang English dyan is by. Okay, by the teacher. Okay? So pinagalitan na, ayan, pinagalitan ng sensei. Dito kasi, yung sensei nagalit sa estudyante. Okay, the teacher scolded the student. But this time, the student was scolded by the teacher. Kung iisa-isahin natin minasang, tingnan nyo ha, sino ba talaga yung nagalit dito? Sino yung doer of action? Si sensei, kaya particle ni si sensei. Ngayon, sino ba yung pau dito, yung ginawa ng action na to ng pagkagalit? Eh di ba si Seito? That's why particle wa. So again, kapag ang pau is si watashi, umitable yan. Kasi next time may makikita kayo bakit nawala na si wa dyan or nawala na si pau. Kasi si watashi yan, mati. Ilis ka? So this time, hindi naman si watashi yung pau, kaya inilagay natin. Wakarimashita ka? はい Okay. So, じゃあ、次は、ayan. So, active sentence ulit tayo minasang.読んでください。父は、 Chiwa musko. は、褒めました。褒めま褒めました。 Okay, very good. 父は息子を褒めました。So, the father praised the son. This is active sentence. Kung makikita nyo, si Dowa, particle wa, si Pao, particle o. No? Siya yung pinuri kasi. So, kung kanina, dahil negative yung kanina, negative impression, kasi pinagalitan, this time, homema, so positive to. So, sa first usage, kang kainay kung positive thought or kung negative thought or positive thought. Basta minasang tatandaan nyo, ang ginagamit lang ng mga verb dito sa first usage natin is yung direct sa tao, direct kay Pao. Okay, paano yan magiging passive sentence? Yon, di ko na say, Yongbang, musko wa. Musko wa 息子は、父に褒められた。 Okay, musko wa chichi ni homerareta. The son was praised by the father. Okay, so nagigets niyo minasan kung paano siya nangyayari? Okay, very good. I hope malinaw sa atin yan.